Si Aling Iska, wala ng asawa. Dalawang anak sa kanya ay iniwan. Ang bunso hindi nakapag-aral. Ang ate may kapansanan. Kanilang kinabubuhay, pagtitinda ng isda lamang. Ang puhunan ay inuutang lang. Pagpaninda na ubos, utang agad ay babayaran. Muli siyang uutang para muling ipuhunan. Siya'y agad bibili ng isda sa may bagsakan, at kanya itong ilalako sa daan. Si Aling Iska ay walang kapaguran. Siya'y nagsisikap para sa kinabukasan. Kanyang inilalaan para sa gamot ng may kapansanan. Kapag nadala sa ospital, pambayad din ay naglalaan. Isang araw habang siya'y nagtitinda, nabalitaan na susunog ang bahay nila. Sa kanyang kalituhan, binagsak kanyang paninda. Patakbo siyang umalis para umuwi sa kanila. Si Aling Iska ay walang kapaguran. Siya'y nagsisikap para sa kinabukasan. Kanyang inilalaan para sa gamot ng may kapansanan. Kapag nadala sa ospital, pambayad din ay naglalaan. Siya'y nalumo at nanghina nang kanyang makita. Kanyang bahay ay natupok at walang natira. Ang masakit, dalawang anak na sunog na magkayakap pa ng mailibing. Si Aling Iska, di na natutulog, di na rin kumakain. Sa trahedyang naranasan ay hindi na nakayanan. Kanyang isip ay nasira na ng tuluyan. Dalawang manika kanyang hawak, ito'y kanyang